Hi guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, dapat kapag nandito ka sa abroad, dapat handa ka. So mga kailangan mo or handa ka dapat bago ka mag-apply as domestic helper dito sa Hong Kong. Unang-una, dapat handa ka emotionally kasi guys, merong mangyayari na hindi mo inaasahan. Ako nga, mula dumating ako dito sa Hong Kong, magti 3 years ako. Dalawa na sa pamilya ko yung nawala, namatay. So, yun yung pinakamahirap para sa akin, yung mamatayan ako ng kapamilya. Mahirap siya, lalo pag malayo ka talaga. Ako kahit papano nakakauwi pa ako kapag may namamatay. Kapag namatay yung ate ko, nakauwi ako. Etong namatay din yung papa ko, umuwi din ako. So, kapag maganda lang talaga dito sa Hong Kong kasi nga anytime na may emergency sa Pinas, makakauwi ka. And anytime na gusto mo nang umuwi talaga na atat ka, magagawa mo yun. Gusto mo lang mag-break ng contract, yung iba nagra-run away, ganyan. So, makakauwi ka talaga hanggat maari. So, dapat handa ka dito emotionally kasi may mga times na hindi unpredictable ba kung ano yung darating na mga problemang hindi mo inaasahan. Ako parati kong pinipray na sana wag kunin yung mahal ko sa buhay kasi baka mabaliw ako, ganyan. So, pero nangyari, ayan, umiyak ako, kakaiyak ko lang. Kasi guys, parang nasama yung papa ko dito sa bahay. Merong ritual pagdating dito, bali mula ako Pinas, galing ako sa libing sa ng papa ko, burol. Pagpunta ko dito sa Hong Kong, hindi mo na ako pinadiretso sa bahay ng amo ko. Binok ako ng hotel. So, doon ako nagtulog sa hotel kasi parang pamahiin nila kasi diretsong para daw maiwan yung kaluluwa ng kung sino mang kapamilya mo na namatay, maiwan doon sa hotel, hindi sasama sa bahay. Pero sumama ata yung yung sa akin kasi nga nararamdaman ko yung papa ko dito sa bahay. Nararamdaman ko siya, ramdam ko kahapon nasa kusina ako, biglang may bumagsak na kahoy. Alam niyo yung kahoy na, 'di ba, pag nag-aano kayo ng mesa, may tipak doon kapag titipakin nyo. Ganun siya, ganto kakapal. Nahulog siya kahapon. Eto, may picture ako kasi wala siyang huhulugan. Yung mga kabinet naka-intact yan. Chinik ko lahat. Tapos yung kisame namin, yung kisame namin is, ayan siya, cladding ba tawag niyan? Ayan. So, galing siyang taas, lumagapak siya eh. Pero hinanap ko kung saan siya nanggaling. Wala akong makitang pinanggalingan niya. As in. So, ramdam ko siya dito. And doon sa toilet namin, merong speaker doon. Hindi yun siya speaker, sa wifi yun namin. Ngayong gabi lang, sa wifi yun namin. Tapos yung amo kong lalaki natutulog, yung amo kong babae nakaupo dito kasi may sakit siya. Kasi nag-medical sila. Tapos, pinainom sila ng 3 litro na pinainom siya ng 3 litro na tubig na puro siya tae, guys. Tumatai yung amo ko. Kada inom niya, wala pang 2 minutes, nasa CR na naman siya, ganun hanggang sa nakaubo siya ng 2.5 tissue. Tapos ang CR hindi mo maintindihan yung amoy, ang pangit ng amoy kasi yung tilamsik pa kasi puro tubig yung tinatai ng amo ko. 2 pa sila. Kaya kahapon 5:00 pa lang pinapaligo niya na ako kasi daw sabi niya disaster na daw mamaya yung CR kasi nga hindi na daw sila matigil sa CR. So yung lang talaga, mabilisang toothbrush lang ako, maya nandun na naman sa CR yung amo kong lalaki, palitan sila kasi yung buong katawan nila chinek up. So wala sila ngayon dito, kanina buong araw silang wala. Tapos iniwan niya lang sa akin yung number ng mama niya tsaka kapatid niya in case daw na kung anong mangyari, sila daw yung kontakin ko kasi nasa hospital sila and bawal doon yung cellphone. Kaya yun, pag uwi niya, may sakit siya, may lagnat, hindi na nga makalakad kasi sobrang ng tiyan niya. Tapos yung amo kong lalaki natutulog, yung bata naman gagawa ng assignment. Tapos yung wifi doon, yung para siyang speaker, nandun sa may toilet, siya, bigla siyang nagsalita. Tapos may narinig akong spirit, ganun. May salitang spirit akong narinig doon. Basta kinilabutan ako, tapos pumunta ako doon sa kwarto. Nandun din yung amo kong babae, kinukumpronta niya yung lalaki kung bakit nagpa nun. Tapos sabi ng lalaki, hindi, ginising mo lang ako, natutulog ako, sabi ng amo kong lalaki. Sabi niya sa akin, Jen, bunutin mo ngayon, tas saksak mo lang uli. So,
doon pa lang na ano ko na nandito talaga siya. And minsan guys, nagsasarado-sarado talaga yung ano, maramdaman mo may lumalagapok dito pag mag-isa lang ako. So, dapat handa ka dito emotionally and mentally guys dito. Kailangan mautak ka din kasi may ibang time na buburautin ka ng amo mo. Katulad nung katulong ng taga-Indonesia. Alam mo yung ano, kinuha sa kanyang ticket yung pinakamura, yung kailangan niyang pumunta ng Brunei muna, mag-layover doon na sobra 1 araw ata. Tapos nagreklamo siya kung pwede baguhin yung ticket niya or wag yang i-book. Sabi, sige, hindi ko to i-book pero bayaran mo ako sa charge yung sobra. Hanapan kita, tapos yung sobra nito, ikaw na magbabayad. So, ginanon siya. Yung dapat na 25 kilo na pauwi niya, binuraot ng amo ko kasi siya bumili ng ticket. 20 kilo na lang, AirAsia yung binili sa kanya. So, ano talaga, sabi ng Indo na may karma ka din talaga kasi wala akong ginawa sa'yo na masama. Ang nangyari lang, ang ginawa ko lang is nag-break ako ng contract kasi hindi ko na makayanan yung ugali ng mama mo tapos gaganunin mo ko. Alam niyo yung nangyari? Kasi kapag wala ka talagang ginawang mali, wala kang kasalanan tapos gawan ka ng masama, bumabalik pala yun sa gumagawa ng masama. Alam niyo ba? Tawa sila ng tawa. Umiyak na yung katulong ha, nagsumbong siya sa akin. Umiyak na siya, nagmakaawa na wala siyang pera pero ayaw niya ng ganong ticket kasi nga ang tagal niya mag-antay sa Brunei tas parang darating siya sa Indo, ano na, 12:00 ng hating gabi tapos malayo yung kanila, kailangan niya pauling magbiyahe ng ano, parang ano ba, liblib na lugar siya nakatira. Pero hindi naniwala yung amo ko. Alam mo, nagtatawanan pa daw sila ng amo ko. Tapos yung nanay tsaka tatay niya nagtatawanan pa daw na ganun-ganun. Tapos umiiyak siya. Alam niyo yung ano, yung gante, yung bata nagkaroon ng sakit. Hindi mo maintindihan yung sakit niya. Yung kada gabi lang siya nilalagnat. Tapos pagpapainumin mo siya ng gamot, sumusuka siya. Ayan, puro suka talaga as in. Yung balde talaga sinasahod ko na lang sa balde kasi suka ng suka yung bata. So yun yung parang nagiging karma niya kasi inabot ng magkano yung ginastos nila doon. Umabot ng siguro nasa 50,000 sa pera natin yung nagastos niya sa bata. Tas kanina din, nagastosan siya sa medical niya kasi nga may nakita atang sakit sa loob. Kasi yung hindi niya pagkain parati, yung pinipigil niya yung gutom niya. Yung kahit alas 4, alas 5, alas 6, hindi pa siya kumakain ng hapon. Kasi ayaw niyang tumaba. Nagkaroon siya ng sakit dito, gastro. Ewan ko lang. Basta yung sakit sa ganun, lipas gutom. Tsaka yung hormone niya. Kasi guys, yung regla niya, titigil lang mga 1 linggo't kalahati. Tas re-reglahin na naman siya. Siguro mga 8 days bawat regla niya. Ganun kalakas yung regla niya. So, parang naging karma niya na siguro yun sa ginawa niyang masama doon sa Indo na wala namang ginawa. Next is, physically dapat handa ka dito. Minsan may mga bagay silang ipapagawa sa'yo na hindi mo maintindihan, hindi mo alam, at saka hindi ka capable. Katulad nung pag-aanuhin ka nila ng tutor ng English, so hindi mo alam yan. Ang gawin mo is palaban ka ng Google. Lahat tanong mo dun sa Google para magka-idea ka. So, handa ako dito emotionally, okay naman siya, stable. Siguro guys, kung hindi lang ako ganun, baka nabaliw na ako, matagal na. Buti na lang healthy yung utak ko kahit papano, nalalabanan ko yung gantong nangyayari sa akin. Yung sunod-sunod na may nawawalan sa akin, sunod-sunod na problema, mawala yung isang problema, may babalik na naman. Kaya nag-usap kami ng boyfriend ko, ano na lang kaya? Sabi ko, bakit kaya ang dami kong problema? Nasanay na lang ako. Tinatawanan ko na lang. Napapagod na ako sa problema. Sabi niya, oo nga. Halos simula nung naging tayo, ang dami mo talagang problema. Parati na lang talaga. Sabi ko, pasalamat nga ako nandyan ka para sumalo sa akin. Kasi kung wala, Diyos ko, baka ano na nangyari sa akin. At least ngayon, may pagkukwentuhan ako ba? Meron akong may maanuhan ng hinanaing ko. Ganyan. So, handa ka dito, dapat may pera ka din, may dala kang pocket money pagpunta mo dito kasi hindi mo alam anong daratnan mo, may ibang amo na kuripot, ganyan buraot. So may mga subscriber ako na madami silang dalang pagkain dito pagpunta. So ang gawin nyo guys, pag may mga bit-bit kayo, huwag nyong ipakita sa amo nyo kasi isipin yan, siya magpo-provide ng pagkain niya, sige hindi na kami bibili, tago nyo para in case lang yan, pag wala talaga, may mahugot kayo. So yun lang. Gusto ko pa sanang mag-share pero sobrang sakit na ng ulo ko kasi umiyak ako nga.
Na-miss ko yung papa ko and hindi ako makapagluksa ba. Sobra, kasi sa harap ng bata, kailangan mong tumawa. So, kahit nalulungkot ka, pinipigilan mo kasi nga hindi ka pwedeng maging malungkot sa harap ng bata. Alam mo yun, kahit gustuhin mo man, hindi talaga ako makapagluksa kapag nandito lang ako sa kwarto. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.